Ng MMDA ang kanilang clean up o paglilinis dito sa bahagi ng Roxas Boulevard, itong kahabaan nitong Manila Bay, dahil ito nga ang isa sa grabing sinalanta nitong bagyong si Pedring. Itong seawall sa Manila Bay ay nawasak, kaya yung mga buhangin mula dyan sa Manila Bay ay pumunta doon sa pinakakalsada, at pati na yung mga brick stones na nandiyan dyan sa pinaka-pathwalk ng Manila Bay ay nag-angatan, at yan yung kinakailangan nilang ayusin ngayon. Malaking trabaho ngayon itong susuungin ng mga tauhan ng MMDA at maging nitong lokal na pamahalaan para mapanumbalik ang ganda nitong Manila Bay at nitong Roxas Boulevard. Yung pati yung mga ilaw dyan, yung mga upuan ay nabuwal lahat yan. Kaya hindi pa ma-estimate nga kung gaano yung haba ng seawall na bumigay dahil doon sa mga naglalakihang alon na humampas dito at naging dahilan nga ng pagbabaha sa ilang mga pangunahing struktura dito sa Maynila, gaya nitong US Embassy, pati na itong ospital ng Maynila. Yung nakikita po ninyo, yung mga buhangin na umahon doon sa patwalk, at na makikita nyo rin, wala na rin dyan yung mga brickstone na nakalagay dyan para maging maganda yung dinadaanan ng ating mga kababayan. So mahigit 100 tauhan po ng MMDA ang magsasagawa ng clean up ngayon dito sa bahaging ito ng Roxas Boulevard. At dito naman sa kinalalagyan ko ngayon, ito po yung bahagi pa rin itong Rizal Park. Ito yung patungo po ng Quirino Grandstand. Nakikita ho ninyo, may mga naghahambalang pa pong mga putol na puno. At maputik pa rin, medyo mataas pa rin yung tubig doon sa ilang bahagi. Kaya ilang sasakyan pa lang yung nakakadaan, yung nakikita nyo ngayon, mga sasakyan, pag dumadaan sila medyo hanggang gulong pa ho yung kaniyang tubig baha. At ito yung kailangan pang linisin dahil putik ang iniwan nitong pamiminsalang ito ni Pedring, lalong-lalo na nga po dito sa ating kinalalagyan ngayon, dito sa lungsod ng Maynila, dito sa may bahagi ng Quirino Grandstand patungo dito sa may Luneta. Yan po yung sitwasyon ngayon, at nagsisimula na nga maglinis, pero mukhang ito'y aabutin na rin halos ng maghapon para mapanumbalik ang dating ganda nitong paligid na ito ng Luneta, maging itong kahabaan ng Roxas Boulevard. Mula po rito sa lungsod ng Maynila, balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Susan Enriquez, nag-uulat live mula sa Maynila. Samantala, paalala lang po sa publiko, balik operasyon na po ang LRT Line 1, Line 2, simula po kaninang alas 5 naman ng umaga. Ayon kay LRTA spokesman Attorney Hernando Cabrera, sinuspindi nila ang kanilang operasyon kahapon sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyong Pedring. Ang MRT naman, balik operasyon na rin kaninang alas 5:30 ng umaga. Sa Dinalungan, Aurora, na direktang tinamaan din ng bagyong Pedring, pinag-aaralan na ng lokal na pamahalaan kung kailangang magdeklara ng state of calamity. Pinakamatinding sinalanta ang coastal area sa probinsya, at narito ang report ni Micaela Papa. Mistulang papel lang ang yerong bubong na ito nang tupiin ng malakas na hangin. Nagtumbahan din ang mga puno, poste ng kuryente at halos di na makita ang kalsada sa lakas ng ulan. Ganito ang inabot ng bayan ng Dinalungan nang maglandfall ang bagyong Pedring. Marami na kami na-encounter na bagyo dito. Maraming sinira, pero hindi dami na sinira nito. Ang mga naiwang bangka at natumbang puno nagsisilbing bakas ng hagupit ng bagyong Pedring dito sa barangay poblasyon sa Dinalungan. Dahil nasa tabing dagat, ang mga taga rito sanay na sa bagyo. Ngunit pati sila nagulat na sa unang pagkakataon umakyat sa seawall ang alon. Lahat, yung iba, kaibigan, mga 120 more or less families na ilan na laban sa Gitaya. Kasi coastal area ang affected eh. Ngunit nang aming puntahan ng evacuation site, 6 na pamilya lang ang nandoon. Ang iba, nagsiuwian na nang bahagyang humina ang bagyo. Ang pamilya Pagkalinawan. Bumalik kahit hanggang bukong-bukong ang tubig dagat na pumasok sa kanilang bahay. Meron po. Kasi meron po kami maliit na tindahan. Yung gamit po, binabantayan po namin. Tsaka, sanay na rin po kami pag ganitong may masamang panahon. Pag-aaralan pa ng lokal na pamahalaan ang pinsalang tinamo ng munisipyo upang malaman kung kailangan magdeklara ng state of calamity. Para sa unang balita, Micaela Papa reporting. Ang latest sa pananalasa ng bagyong Pedring sa Metro Manila at ilang lalawigan sa Luzon. Mr. ni Camille Prats, inihatid na sa kanyang huling hantungan. Huwag pahuli, tutok lang sa unang balita.
ready, get your mark, and go kiss breast cancer goodbye on October 2 at the SM Mall of Asia Open Grounds. For details, call us or log on to our website. Kumuha ko ng random samples and one came back positive. It's about Frankie Lani. Ano? We found out kung sino talaga ang anak niya. Papapasukin ba ni Frankie ang biyayang paparating sa buhay niya? Sino sila? Football Lilits! Ang tunay raw na nagmamahal ay marunong maghintay. Pasensya na. Wala yun, nandito ka na rin naman eh. Ngunit paano